Ayan mga ka-Yes Lord, magandang araw po sa ating lahat. Yes, yes Lord, dahil tayo ay binigyan ng panibagong buhay at tayo ay binigyan ng opportunity ng ating Diyos upang gawin yung nais at kalooban niya sa araw na ito, upang magawa mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Kaya naman mga ka-Yes Lord, say yes Lord lamang po tayo. No? Say yes Lord and amen tayo lagi sa ating Diyos at sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Yan, so mga ka-Yes Lord, umpisahan na natin ang ating pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Yan po no. So, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos. May mga bagay-bagay tayo na dapat magawa. May mga bagay tayo na dapat matapos. No? Yung mga nais at kalooban ng ating Diyos sa ating buhay. So, pag-aaralan natin yung title ng ating pag-aaralan ay Finish Your Course or Finish Your Race. Yan. Di ba po no, mga ka-Yes Lord, sa track and field, kung alam nyo po yung paligsahan no, sa takbuhan, di ba merong starting line and merong finish line. So, syempre hindi ka naman mag-i-start sa finish line. Mag-i-start ka lagi sa starting line. So, pag sa starting line ka, yan, sabi nung magpapatakbo, ready, get set, then go, di ba? Mabibilis yan, takbuhan hanggang maabot mo yung finish line. Dapat mabilis ka para makuha mo yung prize or makuha mo yung first, di ba? First runner-up, second runner-up, or may tinatawag silang champion or ano pa man yan. Pero di ba sa takbuhan laging merong starting line and meron ding finish line. So ganyan din po ang buhay natin mga ka-Yes Lord. Di ba? Nag-start tayo sa umpisa, at dapat matapos natin, maabot natin yung finish line. Yan. So, nasaan ka na ba? Saan kalagayan? Meron ka na ba? Ikaw ba ay medyo nasa malapit pa rin sa starting line? Or ikaw ba ay nasa kalagitnaan na? Or ikaw ba ay nasa 3/4 na? Or malapit ka na ba sa finish line? Yan. So, mga ka-Yes Lord, pag-uusapan natin that finish your course. So, pag-uusapan natin yung finish your course or finish your race. Ayun po yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo upang matapos natin yung ipinatakbo niya sa buhay natin. Yung mga bagay na kung saan ay takbuhin ng ating buhay. Diba? May mga gusto tayong maabot, may mga gusto tayong nais, may gusto tayong mga bagay-bagay na matapos. Yan. Ganyan din po ang spiritual na buhay natin. Tayo ay binigyan ng pagkakataon lagi ng ating Diyos na buhay. Tayo ay nabuhay, tayo ay pinanganak dahil may plano at purpose ang buhay natin sa mundo na ito. So, nag-start tayo syempre sa starting line at hanggang saan kaya tayo sa mga araw na ito. Nandun na ba tayo? Sinasabi ko nga, nasaan ka na ba sa mga araw na ito? Ayan, so mga ka-Yes Lord, no, buksan po natin no, sa banal na kasulatan, no, na kung meron kayong Bible or mapapakinggan sa mga araw ni may mapapakinggan po kayo or may mababasa kayo, pakikinggan niyo po yung babasahin ko po yan. Or kung meron kayong phone or Bible, mas mabuti mababasa po natin mga ka-Yes Lord. Yan, so mga ka-Yes Lord, buksan natin sa Acts o mga Gawa 20, 24. Acts 20 verse 24. Babasahin ko po no, sila na walang phone or walang mga Bible. Yan. So sinasabi po dito no, datapwat, sabi ni Pablo no, hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Hindi raw no, hindi niya raw minamahal yung buhay niya sa kanya. Tingin niya ang buhay niya ay mahalaga. Sabi nga no, maganap ko lamang, yan, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus, yan, na magpatutuo ng ebanghelyo, yan, ng biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin mga ka-Yes Lord, maging si Pablo, no, sabi niya, maganap ko lamang ang aking katungkulan, yan. Maging tayo, maganap lang. Ganyan din po ba tayo? Maganap, yun ba lagi ang lagi nating iniisip? Maganap natin o magawa natin yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos na dapat nating gawin. Yan, nagagawa ba natin sa bawat opportunity, sa bawat araw-araw na ibinibigay sa atin ng Diyos upang magawa natin yung nais at kalooban ng ating Diyos sa ating mga buhay, mga ka-Yes Lord. Ayan no, napakaganda ng sinabi ni Pablo, hindi mahalaga sa kanya ang buhay niya, ang mahalaga magawa niya, di ba? Magawa niya
ang kalooban ng Diyos, ang ipinagkatiwala at ibinigay sa Kanya ng ating Diyos na buhay. So ganyan din po ba tayo? Magawa lang natin yung nais ang ating Diyos sa ating buhay. Masaya na ba tayo? Magawa lang natin yung nais at kalooban ng ating Diyos sa ating buhay? Yan po ba yung iniisip natin? O magawa natin yung mga bagay-bagay na plano natin, na pansarili lang natin, o mga bagay-bagay na iniisip lang natin, pansarili natin, ngunit hindi ang bagay na para sa Diyos. So yan mga ka-Yes Lord, no? Ano po ba yung mga dapat nating takbuhin bilang mga Kristiyano? Paano po ba yung mga takbuhin? Sabi nga sa Hebrews 12:1, mabubuksan niyo na lang po, no? Let us run with patience, no, the race that is set before us. Yan, sa Hebrews 12:1, kung gusto niyo po mabuksan, buksan niyo po, no? Sinasabi ng talata na ito, no? So sinasabi po ng talata na ito na let us run with patience. Yan, the race that is set before us. So ibig sabihin, matapos natin yung race, no, na may mapagpasensya tayo, no? Ano ba sa Tagalog? Na maging matiisin tayo. Yan, na maging matiisin tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari. Sabi nga, no, upang magawa mo yung nais at kalooban ng ating Diyos, dapat maging matiisin ka, no? Bilang Kristiyano, makita sa atin yung pagiging matiisin sa lahat ng bagay. Sabi nga, ano man ang pinagdadaanan mo, sa muling araw na ito, tayo ay magtiis. Dahil alam niyo po sa salita ng ating Diyos, sinasabi po, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ikaw ba ay ginagamit ng ating Diyos? Ikaw ba ay nakakapaglingkod sa ating Diyos? Ngunit maraming gumugulo sa iyo o maraming problema ang patuloy na natatanggap mo o nararanasan mo. Sabi ng ating Diyos, magtiis ka hanggang sa wakas, dahil sino man ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Yan, kung ano mang pinagdaraanan mo, basta magawa mo yung nais at kalooban ng ating Diyos, huwag kang magpapa-apekto sa bagay na yon, sa pinagdadaanan mo. Basta magawa mo yung nais at kalooban ng ating Diyos sa buhay mo na ipinagkatiwala niya sa araw nito o sa araw-araw, magawa mo lang yung mga bagay na ito. Huwag mong alalahanin dahil tunay na pinangakuan ka ng Diyos. Magtiis ka at tunay na sino mang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Yan mga ka-Yes Lord, no? Dapat meron pa, renewing our mind always, no? Renewing our mind always to finish our race, upang matapos natin yung mga dapat, yung mga ipinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos, yung magawa natin yung araw na ito or araw-araw na binibigay sa atin ng ating Diyos. Dapat yung isip natin laging positive mga ka-Yes Lord, kasi pag negative ang laging isip natin, yung mga negative na pumapasok sa isip natin or saan pa man yan pumapasok, di ba po, no? Isang tabi natin ang mga bagay na negative. Dapat lagi tayong maging positive, kasi kung puro negative ka, puro negative ka, walang mangyayari mga ka-Yes Lord. Dahil tunay na ikaw na nagpapagamit sa ating Diyos. Kung ikaw, no, na gusto mong dumalo ng church, gusto mong magpagamit sa ating Diyos, mag-umawit, maging tumugtog ng anumang mga instrumento, or ikaw man ay gustong magpagamit sa ating Diyos sa pag-awit, to share the Word of God, or mga bagay na gusto mong mag-encourage, na naririnig mo o nababasa mo sa salita ng Diyos, na kausapin ang mga tao, no, na upang maibahagi ang salita ng ating Diyos. Kung yan, puro negative, kung inisip mo, puro negative, walang mangyayari mga ka-Yes Lord. Dapat positive ka lang. Dapat ang iniisip mo, hindi dapat mangyari ang bagay na ito na kung saan upang hatakin ako. Dapat ang isip mo, magawa ko ang nais ng Diyos. Magawa ko sa araw na ito na mapaglingkuran ko siya, mabigay ko yung oras ko, makausap ko siya, makadalo ako sa church, at magamit ang buhay ko to encourage someone, magamit ang buhay ko upang maibahagi ang salita ng ating Diyos. Isang tabi mo, renewing our mind always. Labi nga, no, paggising mo pa lang sa umaga, dapat renewed na yan. Kumbaga bago na yan. Hindi mo na iniisip yung mga past mo, yung mga bagay na nangyari. Dapat positive ka lang, dahil sabi nga, no, the faithfulness of God is new every morning, mga ka-Yes Lord.
dapat maging tapat ka din sa ating Diyos na buhay. So yan mga ka-Yes Lord, no? Ano po, nauunawaan niyo po yung sinasabi ko po, no? Yung nung pinag-aaralan natin. Di ba po, mga ka-Yes Lord, kung yan ang iniisip natin, yung tayo lagi na bilang mga Kristiyano, dapat lagi tayong mapagpasensya, lagi tayong matiisin sa lahat ng bagay anumang nangyayari sa atin, or mga bagay na kung saan may maraming mga gumugulo sa atin upang hindi tayo makapaglingkod sa ating Diyos. Maraming mga bagay na dumadating na problema upang hatakin tayo sa mga paglilingkod sa ating Diyos. Isang tabi natin lahat yan. Think positive lang tayo, maging matiisin tayo sa lahat ng bagay dahil naniniwala ako na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Diba? Starting pa lang yan, sa starting pa lang, gusto mong maabot ang isang bagay, ang mga dapat mong gawin. Diba dapat meron tayong mga tiisin na mangyayari, dahil hindi mo naman maabot ang race na yon kung wala kang pagdadaanan. Marami tayong pagdadaanan na mga bagay, ngunit lagi nating isipin, magtiis tayo hanggang sa wakas, maging positive tayo lagi, magtiwala tayo sa ating Diyos. Kasi kung iniisip natin ang mga bagay-bagay, hindi natin matatapos yung race na ipinagkatiwala o magawa natin yung nais ng Diyos na magawa natin sa araw nito, sa araw na ipinagkatiwala niya sa mga Lord. Diba sa finish line, merong premyo, or dapat maabot mo yung first prize or champion. Ganyan din po tayo. Pag naabot natin yung finish line na yun, yung ipinatakbo ng ating Diyos. For sure, yan, pinangako niya, buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos ang matatanggap mo, higit pa sa premyo na dito sa mundo, premyo na nagmumula sa ating Diyos ang matatanggap mo kung matatapos mo ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ikaw, ako, gagamitin tayo ng ating Diyos. Huwag ka lang manatili kung anong nandyan ka. Mahihayin ka na magsalita sa harapan ng tao or mag-share ng Word of God. Mahihayin ka upang ipahayag ang mga bagay na nagmumula sa ating Diyos kung ano yung katotohanan. Huwag mga ka-Yes Lord. Dahil hindi ikaw, kundi ikaw lamang ay instrumento ng ating Diyos. Gagamitin ka niya upang maibahagi ang kanyang salita, upang mapaglingkuran mo ang ating Diyos. Hindi ikaw kundi ang kanyang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo, ang magsasalita, ang magsasabi sa mga tao na nakakasalamuha mo. Yan mga ka-Yes Lord. Are you ready? Dapat maging ready ka dahil gagamitin ka. Dahil tunay, in His perfect time, pag gagamitin ka ng ating Diyos, gagamitin ka mga ka-Yes Lord. Ayan po, no? So, sino po ba? Di ba po? Gusto mo magpagamit sa Diyos? Gusto mo maglingkod sa ating Diyos? Gusto mo mag-share ng Word of God? Gusto mong gumawa ng mabuti sa tao? Gusto mong tumulong sa tao? Gusto mong mag-encouragement? Alam niyo po, ang isang pumipigil sa atin upang hindi magawa ang mga bagay nito, sarili natin mga ka-Yes Lord. Kaya dapat wag ang sarili natin mismo ang pipigil sa bagay na yan, yung mga iniisip natin o mga bagay-bagay. No? Wag mga ka-Yes Lord. Ang dapat natin gawin ay magtiwala sa ating Diyos at ipagkatiwala. Lord, gamitin niyo ako, use me, lead me sa muling araw nito. Yan ang dapat. Use me, O God, at matapos ko yung nais at kalooban niyo po sa aking mga buhay. Yan. So mga ka-Yes Lord, ayun po yung pinag-usapan natin. Finish your race. Finish your course. Yan. Sabi nga, no, finish the course with determination and joy to finish it. Yan. Dapat determinado ka at may galak ka at may saya ka sa puso mo na matatapos mo yan. So mga ka-Yes Lord, ayun po yung pinag-usapan natin. Muli, kung may mga nais kayong matanong, kung may nais kayong katanungan, ay mag-comment lamang po kayo or kung ano po yung may tutulong namin or kung may dadagdag po kayo sa video na ito ay wala pong problema. Mag-send lamang po kayo, i-message niyo po kami sa page namin or dito sa video na ito. So mga ka-Yes Lord, salamat sa ating Diyos. Finish your race, finish your course with determination and joy na matatapos mo ito. So mga ka-Yes Lord, salamat sa ating Diyos at ayan ang napag-usapan natin. Say yes Lord always. Yan. In 3, 2, 1, God bless you all.